May mga substance sa mundo na sobrang lakas na parang walang kayang humarang sa kanila. May kaya silang tunawin kahit metal. May ilan na kusang nagliliyab pag nahawakan. At meron ding kayang sirain ang buhay na tissue sa loob lang ng ilang segundo. Hindi ito haka-haka. Totoo ang mga ito at suportado ng science. Sa video na ito, kilalanin natin ang 20 substance na kayang sirain halos kahit ano na madikitan nila. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Aqua Regia. Ang pangalan nito galing sa Latin na ibig sabihin ay royal water. Ito ay kombinasyon ng nitric acid at hydrochloric acid, kadalasan sa ratio na 1:3. Kahit hiwalay pa lang ang dalawang ito, delikado na. Pero kapag pinagsama, nagiging mas matindi ang epekto. Ang resulta ay isang solusyon na kayang tunawin kahit ang mga metal na halos imposibleng sirain. Kasama na ang gold. Ang nitric acid ang unang kumikilos. Inaatake nito ang gold at tinatanggalan ng elektron ang mga atom nito. Pero kung iyon lang ang mangyayari, babalik lang ulit sa solid form ang gold. Dito papasok ang hydrochloric acid. Nagbibigay ito ng chloride ions na agad kumakapit sa gold ions kaya nagiging stable na compound na tuloy-tuloy na natutunaw sa solution. Dahil dito, hindi na nakakabalik sa dati ang gold kaya tuloy-tuloy ang pagkatunaw nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayang tunawin ng dalawang acid na ito ang gold kapag hiwalay sila. Pero kapag magkasama, kaya nila. Habang nagre-react ang Aqua Regia, naglalabas din ito ng mga delikadong gas tulad ng chlorine. Ang usok nito ay corrosive at pwedeng makasira ng mga bagay sa paligid. Hindi rin ito stable. Sa kabila ng lakas nito, may mga bagay pa ring hindi nito kayang sirain. May ilang plastic, glass at ceramic na hindi naaapektuhan nito. Pero mag-ingat dahil kapag nahalo ito sa ibang kemikal, pwedeng magkaroon ng matinding reaksyon at minsan ay pwedeng maging explosive. May isang totoong kwento na nagpapakita kung gaano ito kalakas. Noong panahon ng World War II, sinalakay ng Nazis ang Denmark. Isang chemist ang gumawa ng paraan para maitago ang 2 Nobel Prize medals na gawa sa gold. Tinunaw niya ang mga ito gamit ang Aqua Regia. Iniwan lang ang solusyon sa isang bote sa Niels Bohr Institute at hindi ito napansin ng mga sundalo. Pagkatapos ng digmaan, nakuha ulit ang gold mula sa solusyon at ginawang bagong medal. Isang simpleng bote ng likido ang naging taguan ng napakahalagang bagay. Fluoroantimonic acid. Mas malakas ito ng milyon-milyong beses kumpara sa sulfuric acid. Kaya nitong i-react kahit ang mga substance na hindi kayang galawin ng ordinaryong acid tulad ng hydrocarbons. Pero hindi nito kayang sirain ang lahat. Depende pa rin sa chemistry ng material. Halimbawa, inilalagay ito sa Teflon na lalagyan dahil sobrang tibay ng bonds nito. Pero kapag nahalo ito sa tubig, bigla itong magre-react, maglalabas ng init at maglalabas ng toxic gas. Kaya sa laboratory, sobrang higpit ng paghawak dito at gumagamit ng specialized equipment. Piranha solution. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paghahalo ng sulfuric acid at hydrogen peroxide sa ratio na 3:1. Mabilis na nagre-react ang hydrogen peroxide at naglalabas ng highly reactive oxygen. Kasabay nito, sobrang init ang nalilikha. Sa loob lang ng ilang segundo, pwedeng umabot sa higit sa 100 degrees Celsius kahit walang external heat. Ang sulfuric acid pa lang ay kayang magtanggal ng tubig sa organic substances. Pero kapag nadagdagan ng oxygen reaction mula sa peroxide, halos wala nang matitira. Kaya nitong tanggalin ng tubig mula sa mga organic material. Kapag nilagyan ito ng hydrogen peroxide, nabubuo ang mga sobrang reactive na compound tulad ng peroxymonosulfuric acid. Ang mga compound na ito agad umaatake sa organic molecules. Sinisira nila ang carbon-hydrogen bonds at ginagawang carbon dioxide, tubig at init ang mga ito. At hindi tulad ng ibang acid, hindi lang acidity ang dahilan kung bakit ito mapanganib. Ang oxidative reaction nito ay sobrang lakas na karamihan sa organic material ay nasisira agad sa unang dikit pa lang. Minsan may kasamang matinding pagbulwak o marahas na reaksyon. Ang mga inorganic glass, ilang ceramic at fluorinated plastics ay kayang tumagal laban dito. Kaya ito ang ginagamit na lalagyan sa laboratory. Lahat ng behavior nito, init, lakas ng oxidation at reaksyon sa organic material ay matagal nang pinag-aralan. Kaya malinaw kung ano ang kaya nitong gawin at kung gaano ito kapanganib kapag mali ang paggamit. Isa itong sobrang lakas na oxidizing mixture na dapat laging ingatan sa anumang lab environment. Hydrofluoric acid. Hindi dahil ito ang pinakamalakas na acid, kundi dahil sa paraan ng reaksyon nito sa materials at sa katawan ng tao.
Hindi tulad ng karamihan sa acid, kaya nitong tunawin ang mga bagay na karaniwang hindi tinatablan ng acid tulad ng glass, silica at maraming metal oxides. Kapag umatake ito sa metal, hindi lang ibabaw ang nasisira. Nakikipag-react ito sa metal oxides at gumagawa ng metal fluorides. Kaya tuloy-tuloy ang pagkatunaw ng material. Dahil dito ginagamit ito sa mga proseso tulad ng stainless steel cleaning at paggawa ng high purity metals. Pero kailangan itong ilagay sa plastic containers tulad ng polyethylene dahil kayang sirain nito ang glass at maraming metal. Ang mas nakakatakot dito ay ang epekto nito sa katawan. Ang fluoride ions nito ay pumapasok ng malalim sa tissue at kumakapit sa calcium at magnesium sa katawan. Kapag nangyari ito, naaapektuhan ang normal na function ng cells at maaaring humantong sa hypocalcemia, isang kondisyon na pwedeng ikamatay kapag bumaba ng sobra ang calcium sa dugo. Mapanganib din ang usok nito. Kapag nalanghap, maaari nitong sunugin ang loob ng baga at magdulot ng matinding problema sa paghinga. Dahil sa mga panganib na ito, malinaw sa industrial safety standards na kailangang iwasan ang kahit anong exposure. Pero dahil sa kombinasyon ng kakayahan nitong pumasok sa tissue, tunawin ng glass, at sirain ng matitibay na material, isa ito sa pinaka-kinatatakutang kemikal. Sodium metal. Ang sodium ay kabilang sa group 1 ng periodic table. Ang mga tinatawag na alkali metals. Kapag nadikit ito sa tubig, agad itong nagre-react. Nawawala ang elektron ng bawat sodium atom at nagiging sodium ions. Kasabay nito nabubuo ang hydrogen gas. At dahil sobrang init ng reaksyon, natutunaw ang sodium. Imbes na solid, nagiging maliit itong bola ng likido na mabilis gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ang init din ang dahilan kung bakit nagliliyab ang hydrogen gas, kaya may apoy o minsan maliit na pagsabog. Habang nawawala ang electrons, nagkakaroon ng charge ang ibabaw ng sodium. Dahil dito nagtutulakan ang mga atom at nagiging sanhi ng biglaang pagkakawatak-watak ng metal. Kapag mas maliliit na piraso ang nabuo, mas lumalaki ang surface area na exposed sa tubig, kaya lalo pang bumibilis ang reaksyon. Hindi lang sa tubig mapanganib ang sodium. Kaya rin nitong mag-react ng marahas sa ibang substance depende sa kondisyon. Kapag na-expose ang sodium sa moist na hangin, bumubuo ito ng sodium hydroxide at sodium carbonate na parehong corrosive. Dahil dito kailangan itong itago sa ilalim ng mineral oil o sa loob ng environment na walang hangin para maiwasan ang aksidente o unti-unting reaksyon. Sa industriya ginagamit ang sodium dahil sa pagiging reactive nito. May papel ito sa mga proseso tulad ng organic reduction, paggawa ng metal, at pati sa ilang nuclear reactors kung saan ginagamit ang liquid sodium bilang coolant. Sa ganitong setup, siguradong hindi ito dapat madikit sa tubig o hangin dahil maaaring magdulot ito ng malaking aksidente. Pero kapag ang target nito ay tubig, moisture, o oxidizing agents, sobrang bilis at lakas ng reaksyon. Chlorine trifluoride. Sobrang tindi ng reaksyon nito na iilan lang ang industriya na gumagamit nito. Mas malakas pa ito sa oxygen bilang oxidizer. Kaya nitong pasunugin kahit ang mga metal na karaniwang hindi nasusunog. Ganito ito ka-reactive. Hindi na nito kailangan ng apoy para magsimula ng sunog. Sa mismong pagdikit pa lang pwede na itong magliyab. Kaya nitong pasunugin ng concrete, lupa at kahit mga tira mula sa dati ng sunog. Halos lahat ng organic material, goma, kahoy, tela at plastic ay mabilis nitong sinisira. Kapag nadikit ito sa tubig, kahit kaunting moisture lang sa hangin, mabilis itong nagre-react at naglalabas ng hydrogen fluoride at chlorine gas, parehong toxic at corrosive. Sa sobrang lakas ng reaksyon, kinain nito ang concrete ng ilang sentimetro ang lalim at naglabas ng usok na nakasira pa ng mga kagamitan sa paligid. Hindi ito kwento lang. Ginagamit ito bilang example sa safety training sa chemical engineering. Dahil halos lahat ng lalagyan ay kayang sirain nito, hindi ito basta nilalagay kung saan-saan. Pero may isang kakaibang behavior ito. Sa ilang metal tulad ng nickel, bumubuo ito ng manipis na protective layer na pumipigil sa tuloy-tuloy na reaksyon. Pero kung magasgasan ang layer na yon, kakainin ulit nito ang metal sa loob. Kahit ganito kapanganib, may gamit pa rin ito. Sa semiconductor industry, ginagamit ito para linisin ang mga equipment nang hindi na kailangan painitin. Na-consider din ito dati bilang oxidizer sa rocket fuel. Pero masyado itong delikado para maging praktikal. Halimbawa, hindi nito naaapektuhan ang ilang fluorinated materials tulad ng PTFE. Pero dahil kaya nitong sunugin kahit ang mga bagay na hindi dapat nasusunog, isa ito sa pinakadelikadong kemikal na nahawakan ng tao.
white phosphorus. Ang structure nito ay hindi stable, kaya madali itong mag-react sa oxygen. Dahan-dahan itong nagre-react sa hangin at gumagawa ng init at makapal na puting usok. Kapag hindi agad na ilabas ang init, umaabot ito sa point na kusa itong nagliliyab. Ang temperatura na kailangan para mangyari ito ay nasa around 86 degrees Fahrenheit. Kapag nagliyab na, sobrang init ng apoy. Umaabot sa higit 1,300 degrees Celsius. Kaya nitong sunugin o sirain ang biological tissue ng mabilis. At mas delikado pa, kahit patayin mo ang apoy, pwede itong magliyab ulit kapag na-expose ulit sa hangin. Dahil dito, kailangan itong itago sa ilalim ng tubig o sa environment na walang oxygen. Hindi ito optional. Kailangan talaga para maiwasan ng aksidente. Minsan may maliliit na piraso ng phosphorus na naiiwan sa loob ng balat. At kapag na-expose ulit ito sa hangin, pwede itong magliyab ulit. Kahit delikado, may gamit pa rin ng white phosphorus. Ginagamit ito sa paggawa ng phosphoric acid, phosphorus trichloride at iba pang chemical compounds. May papel din ito sa paggawa ng fertilizer, posporo at iba pang espesyal na produkto. Noong unang panahon, ginagamit din ito sa paggawa ng matches, pero itinigil ito dahil sa matinding toxicity. Ang matagal na exposure dito ay pwedeng magdulot ng sakit na tinatawag na phosidio. Sa kondisyong ito, unti-unting nasisira ang jawbone dahil sa paglanghap o pagpasok ng phosphorus sa katawan. Ang mga kasong ito ang naging basehan ng mas mahigpit na safety standards sa trabaho. Ang mga metal tulad ng steel at aluminum ay kayang tumagal kung walang apoy na nabubuo. Pero dahil sa sobrang bilis ng reaksyon nito sa oxygen at organic material, isa pa rin ito sa pinakamapanganib na kemikal na ginagamit, bromine. Ang bromine ay isang madilim na kulay reddish-brown na likido sa normal na temperatura. Sobrang reactive at corrosive nito at kayang sirain ng maraming bagay na madikitan nito. Pero dahil liquid ito, mas madali itong kumalat at kumapit sa mga surface. May kakayahan itong mag-oxidize ng materials at pumasok sa mga organic molecules. Kaya nitong sirain ng plastic, goma, tissue ng tao at pati ilang metal. Isa sa pinakadelikadong epekto nito ay sa katawan. Kapag nadikit ang liquid bromine sa balat, nagdudulot ito ng matinding chemical burn. Kapag matagal ang exposure, pwede itong umabot sa mas malalim na tissue damage. Mapanganib din ang usok nito. Kapag nalanghap, pwede itong magdulot ng matinding iritasyon sa baga, pulmonary edema at iba pang problema sa paghinga. Ang mga organic material ay madaling tamaan nito. Nakikipag-react ito sa oils, solvents at polymers sa paraang nagdudulot ng pagkupas, pag-crack o tuluyang pagkasira ng material. Sa kabila ng pagiging destructive nito, mahalaga pa rin ang gamit nito. Ginagamit ito sa flame retardants, gamot, photographic chemicals at water treatment. Kailangan itong itago sa sealed na lalagyan at kadalasang pinapalamig para mabawasan ang pressure ng singaw nito. Ang mga tao na humahawak nito ay may espesyal na training para sa tamang pag-handle at emergency response. Ang glass, ilang fluorinated polymers at high nickel alloys ay kayang labanan ito. Pero dahil kaya nitong sirain ang metal, polymers at tissue ng tao, isa ito sa pinaka-corrosive na liquid elements. Fuming nitric acid. Ito ay isang napakalakas na oxidizing liquid. Mas malakas ito kaysa sa ordinaryong nitric acid dahil mas mataas ang concentration ng reactive components nito. Ang usok na ito ay binubuo ng nitrogen dioxide o nitric oxide, parehong toxic at corrosive. Kapag nalanghap, seryoso ang epekto nito sa kalusugan. Kapag nadikit ito sa organic material, kadalasan ay marahas ang reaksyon. Kaya nitong baguhin ang structure ng mga organic compound at gumawa ng unstable na mga substance na pwedeng sumabog. Dahil sa kombinasyon ng acidity at oxidation, sobrang delikado nitong hawakan kung walang tamang equipment. Mabilis din nitong sirain ng mga metal tulad ng iron, copper at aluminum. Kahit ang stainless steel ay pwedeng masira kung hindi espesyal ang proteksyon nito. May matagal na itong gamit sa rocketry. Ginagamit ito bilang oxidizer sa mga fuel na kusang nagliliyab kapag nagdikit. Ginagamit ang mga ganitong oxidizer sa rocket fuel dahil sa pagiging reliable at madaling i-store. Pero dahil sa sobrang toxic at corrosive nito, unti-unting pinalitan ito ng mas ligtas na alternative sa aerospace industry. Sa laboratory, ginagamit ang fuming nitric acid para sa mga espesyal na reaksyon at sa pagtunaw ng mga metal tulad ng silver at copper. Pero kailangan itong hawakan sa loob ng fume hood at may kumpletong protective gear.
Kahit maliit na patak lang sa balat, pwede itong magdulot ng malalim na paso dahil sa mabilis na pagkasira ng proteins at pagkawala ng tubig sa tissue. Yung yellow na mancha na naiiwan sa balat ay kilalang epekto nito. Pero hindi lang iyon ang problema. Mas malalim pa ang pinsalang nagagawa nito. May ilang fluorinated polymers at high nickel alloys na kayang tumagal laban dito. Pero dahil sa kakayahan nitong mag-oxidize, mag-dehydrate, mag-react sa organic compounds at mag-corrode, isa ito sa pinakamapanganib na liquid sa industrial chemistry. Ang lakas nito ay galing sa kombinasyon ng matinding acidity at sobrang lakas na oxidation. Sodium hydroxide. Kilala rin ito bilang lye o caustic soda. Isa ito sa pinakakaraniwang chemical na ginagamit sa industriya. Isa itong strong base na agresibong nakikipag-react sa metal, organic material at kahit sa tissue ng tao. Kapag hinalo ito sa tubig, naglalabas ito ng init. Sa sobrang init, pwedeng halos kumulo agad ang solution. Ang init na ito kasama ng chemical reaction ang nagpapalakas ng epekto nito. Ang mainit at concentrated na lye ay kayang tunawin ang laman, buhok, taba at proteins ng mabilis. Sa industriya, ginagamit ito para tanggalin ang balahibo sa balat ng hayop at linisin ang mga kagamitan. Sinisira nito ang organic material sa pamamagitan ng process na tinatawag na saponification. Dito ang fats at oils ay nahahati at nagiging glycerol at sabon. Pero kapag uncontrolled, ito rin ang dahilan kung bakit nagdudulot ito ng matinding paso sa balat. Nakikipag-react din ito sa mga metal tulad ng aluminum, zinc at tin at gumagawa ng hydrogen gas. Dahil dito pwedeng magkaroon ng pressure buildup at maging delikado lalo na sa saradong lalagyan. Makikita rin ito sa mga drain cleaner dahil kaya nitong tunawin ng buhok at grasa. Pero ito rin ang dahilan kung bakit mapanganib ito sa balat. May malinaw na babala na hindi ito dapat paghaluin sa acid o bleach dahil pwede itong maglabas ng init o chlorine gas. Kailangan ng gloves, goggles at face protection dahil kahit maliit na talsik lang ay pwedeng magdulot ng permanenteng pinsala. Ang treatment sa exposure nito ay kadalasang matagal na paghuhugas para maalis ang chemical sa loob ng tissue. Pero kahit ganito kalakas, hindi pa rin nito kayang sirain ng lahat. Ang stainless steel, ilang plastic tulad ng polyethylene at polypropylene, glass at PTFE ay kayang labanan nito. Potassium metal. Ang lakas nito ay galing sa kombinasyon ng chemical reaction, init at pagbuo ng hydrogen gas. Ang potassium ay kabilang sa alkali metals kasama ang lithium, sodium at iba pa. At ang potassium ay nasa level na kung saan ang reaksyon sa tubig ay pwedeng maging marahas o kahit explosive. Kapag nadikit ito sa tubig, agad itong nagbibigay ng elektron at bumubuo ng potassium ions, hydroxide ions at hydrogen gas. Naglalabas ito ng sobrang init. Dahil mababa ang melting point nito, natutunaw agad ang potassium at nagiging likido sa loob lang ng ilang sandali. Habang kumakalat ang tunaw na potassium sa ibabaw ng tubig, lalo pang bumibilis ang reaksyon. Mabilis ding nabubuo ang hydrogen gas at kapag sapat ang init kusa itong nagliliyab, nakikipag-react din ng potassium sa oxygen. Kapag na-expose ito sa hangin, mabilis itong bumubuo ng potassium oxide, superoxide o peroxide na nagiging yellow o kulay purple na crust. Ang crust na ito ay pwedeng magliyab kapag may friction o pressure. Dahil dito, kailangan itong itago sa ilalim ng mineral oil o sa loob ng inert gas tulad ng argon. Mapanganib din ito sa balat. Kapag nadikit sa tissue, agad itong nagre-react sa moisture at bumubuo ng potassium hydroxide na corrosive. May mga naitalang kaso kung saan kahit maliit na piraso lang ang nadikit sa basang surface ay nagdulot ng malalim na paso. Pero hindi nito kayang sirain ang lahat. May mga material tulad ng ilang hydrocarbons, paraffin oil at inert gases na ligtas dito. Pero kapag ang target ay may tubig o moisture, halos instant ang pagkasira. Oleum. Isa itong makapal at sobrang corrosive na liquid na binubuo ng sulfur trioxide na hinalo sa concentrated sulfuric acid. Mas reactive ito kaysa sa ordinaryong sulfuric acid dahil may free SO3 molecules ito na sobrang lakas umatake sa ibang material. Kapag nadikit ito sa mga bagay tulad ng asukal o protein, mabilis itong nagiging itim at nasusunog dahil sa pagkawala ng tubig. Ito ay dahil sinisira nito ang molecular structure at hinihigop ang tubig mula sa loob. Kahit patak lang ng tubig na madagdag dito ay nagdudulot ng matinding reaksyon at init. May ilang metal tulad ng lead at ilang stainless steel na kayang labanan ito, pero karamihan tulad ng zinc, magnesium at aluminum ay mabilis nitong sinisira. May isa pang panganib, ang usok nito. Ang sulfur trioxide sa ibabaw ng liquid
ay nakikipag-react sa moisture sa hangin at bumubuo ng makapal na ulap ng sulfuric acid. Ang ulap na ito ay delikado sa balat, mata at lungs at pwedeng makasira ng equipment. Dahil dito kailangang airtight ang lalagyan at may system para kontrolin ang singaw. Sa industriya, ginagamit ito sa paggawa ng dyes, explosives, gamot at detergent. Ginagamit din ito para makagawa ng mas concentrated na sulfuric acid. Pero kailangan ng kumpletong proteksyon at tamang ventilation kapag hinahawakan ito. Hindi nito kayang sirain ng lahat. Ang glass, PTFE at ilang espesyal na metal ay kayang tumagal laban dito. Pero dahil sa kombinasyon ng acidity, dehydration at init na nalilikha, isa ito sa pinakamapanganib na acid, fluorine. Ito ang pinaka-reactive na element sa periodic table. Ang fluorine ay kayang sirain halos kahit anong chemical bond dahil bumubuo ito ng napakalakas na compounds. Kaya nitong umatake sa metal, organic material, silicon-based compounds, at marami pang iba. Kahit ang noble gases tulad ng xenon ay kayang makipag-react dito sa tamang kondisyon. Kapag nadikit ito sa organic material, mabilis nitong sinisira ang carbon-hydrogen bonds. At kadalasan, sapat ang init na nalilikha para magliyab agad ang material. Pati metal ay hindi ligtas. Ang iron, stainless steel, copper at aluminum ay kayang sirain ng fluorine. Kapag nag-react ito sa tubig o moisture, bumubuo ito ng mga kemikal tulad ng hydrogen fluoride na sobrang delikado. Sa industriya, ginagamit ito sa paggawa ng nuclear fuel, rocket research at mga espesyal na materyales. Dahil sa sobrang panganib nito, gumagamit ng mahigpit na control system tulad ng sealed environment at remote handling. Pero kahit ganito kalakas, hindi pa rin nito kayang sirain ang lahat. May ilang material tulad ng fully fluorinated polymers at ilang nickel alloys na kayang labanan ng fluorine. Pero halos lahat ng iba pang bagay ay kayang sirain nito. Dahil sa kakayahan nitong umatake sa halos anumang elemento at agad sirain ng organic material, isa ito sa pinakamapanganib na substance na nahawakan ng mga chemist. Osmium tetroxide. Sa normal na temperatura, solid ito, pero madaling maging gas at maglabas ng usok na kayang umatake sa tissue. Kapag mataas ang concentration o uminit, pwede rin itong maging liquid na sobrang corrosive. Isa itong malakas na oxidizer. Ibig sabihin kaya nitong kumuha ng electrons mula sa ibang substance, lalo na sa organic molecules. Partikular itong umaatake sa carbon-carbon double bonds. Pero dahil maraming ganitong bonds sa katawan ng tao, delikado ito sa biological tissue. Kahit maliit na exposure lang sa balat o mata ay seryosong problema na. Nakakapasok ito sa tissue at sinisira ang lipids at proteins sa cell membranes. Ang resulta ay tissue damage at posible pang pagkawala ng paningin. Kaya rin nitong sirain ang plastic, goma at maraming organic material. Kahit gloves na latex o nitrile, hindi sapat ang protection sa matagal na exposure. Dahil dito gumagamit ang mga researcher ng mas makapal na gloves, face shield at nagtatrabaho sa loob ng fume hood. Ang mga metal ay hindi rin ligtas. Ang glass naman ay kadalasang ligtas dahil hindi nito inaatake ang silika sa normal na kondisyon. Sa kabila ng panganib, mahalaga pa rin ang gamit nito sa research. Ginagamit ito sa electron microscopy bilang staining agent para mas makita ang detalye ng cells, pero pagdating sa organic material, lalo na sa buhay na tissue, isa ito sa pinakamapanganib na chemical na ginagamit sa lab. Dimethyl mercury. Hindi tulad ng ibang mercury compounds na delikado kapag nalunok o matagal na exposure. Ang dimethyl mercury ay pwedeng pumasok sa katawan kahit simpleng pagdikit sa balat o paglanghap ng singaw. Maliit ang molecule nito at madaling makapasok sa balat, gloves at kahit sa loob ng katawan. Ibig sabihin kahit may protection ka, pwede ka pa ring ma-expose nang hindi mo agad napapansin. Matapos makapasok sa katawan, tumatawid ito sa utak at naiipon sa nervous system. Unti-unti itong nagiging ibang anyo ng mercury na kumakapit sa proteins. Ang mas delikado, hindi agad lumalabas ang sintomas. Minsan inaabot ng ilang buwan bago lumabas ang epekto. At kapag naramdaman na, madalas huli na. Ito ang dahilan kung bakit isa ito sa pinakamapanganib dahil hindi agad halata ang epekto. Sa chemical side, stable ito sa hangin at tubig, kaya mas tumatagal ito sa loob ng katawan. Pero matapos ang isang kilalang aksidente sa laboratory noong 1997, halos lahat ng lab ay tumigil na sa paggamit nito. Ngayon kinikilala ito bilang sobrang delikado para sa normal na paggamit. Fluorine compounds. Sa mababang temperatura, isa itong maputlang fluid. Pero kapag uminit ng kaunti, nagiging gas ito na pwedeng sumabog.
Kapag pinagsama ang dalawang ito, nagiging sobrang hindi stable ang compound. At dahil dito kahit maliit na disturbance lang ay pwedeng magdulot ng matinding reaksyon. Ang mga azide ay kilala na sa pagiging explosive. Madali silang mag-breakdown at naglalabas ng malaking energy. Kapag pinagsama ito sa fluorine, nagiging sobrang unstable ang compound. Nagiging sensitibo ito sa init, pressure, ilaw kahit maliit na galaw o konting dumi lang. May mga kaso na sumabog ito habang nakaimbak, habang nililipat o kahit habang pinapalamig lang. Halos anumang organic material, langis, wax, goma, kahit alikabok, pwedeng mag-trigger ng reaksyon. Pati metal ay hindi ligtas. Kaya nitong umatake sa metal at gumawa ng metal fluorides habang naglalabas ng nitrogen gas. Dahil dito hindi ito nilalagay sa metal na lalagyan. Gumagamit ng special na container tulad ng fluorinated polymers o glass. Pero kahit iyon ay may limit lang ang proteksyon. Wala itong practical na gamit sa industriya dahil sobrang delikado at hindi stable. Pinag-aaralan lang ito sa controlled environment at napakaliit na amount. Hindi nito kayang sirain ang lahat pero dahil sa kombinasyon ng pagiging explosive at sobrang reactive, isa ito sa pinakamapanganib na substance na nagawa. Perchloric acid. Pero kapag pinainit o naging sobrang concentrated, nagiging mas mapanganib ito. Kapag umabot sa mataas na temperatura o concentration, nagbabago ang behavior nito at nagiging mas agresibong oxidizer. Kapag nadikit ito sa mga organic material tulad ng papel, kahoy, langis o tela, pwede itong mag-react ng marahas o kahit sumabog. Sa paglipas ng panahon, pwede itong bumuo ng perchlorate salts na sensitibo sa galaw at pwedeng sumabog kapag naistorbo. Ngayon, ang mga fume hood para dito ay may special system para hugasan at alisin ang mga residue. Kaya rin nitong sirain ang maraming metal kapag mainit o concentrated, kabilang ang stainless steel, aluminum at copper. Pero may ilang material tulad ng glass, PTFE at high nickel alloys na kayang tumagal laban dito. Sa industriya, ginagamit ito sa analysis ng materials at sa ilang rocket fuel systems. Pero kailangan ng sobrang higpit na safety measures. Kapag malamig at hindi masyadong concentrated, hindi ito kasing reactive ng ibang acid. Pero kapag nagbago ang kondisyon, nagiging isa ito sa pinakamapanganib na acid. Polonium-210. Isa ito sa pinakamapanganib na substance dahil sinisira nito ang katawan mula sa loob. Hindi ito tulad ng acid na natutunaw ang bagay. Ang epekto nito ay radiation. May half-life ito na 138 days, kaya mabilis itong naglalabas ng energy. Ang energy na ito ay nasa anyo ng alpha particles. Hindi ito malayo ang nararating, pero kapag tumama sa tissue, sobrang lakas ng damage. Sa labas ng katawan, hindi ito ganun kadelikado dahil hindi nito kayang tumagos sa balat o kahit papel. Pero kapag napasok sa katawan, doon nagsisimula ang tunay na panganib. Kapag nalanghap o nalunok, pumapasok ito sa dugo at naiipon sa mga organs. Doon patuloy itong naglalabas ng radiation na sumisira sa DNA, cells at mahahalagang bahagi ng katawan. Kahit napakaliit na amount hindi mo pa makikita, pwede na itong ikamatay. Unti-unti siyang nanghina at nasira ang mga organs sa loob ng ilang linggo. Natagpuan din ng contamination sa mga lugar na pinuntahan niya. Dahil dito kinikilala ito bilang isa sa pinakadelikadong radioactive substances. Thionyl chloride. Ginagamit ito para palitan ang bahagi ng isang compound at gawing chlorine. Pero ang proseso na ito ay naglalabas ng hydrochloric acid at sulfur dioxide. Parehong toxic at corrosive na gas. Isa sa pinakadelikadong katangian nito ay ang reaksyon nito sa tubig. Kahit konting moisture lang, agad itong nagre-react at naglalabas ng mga gas na kayang makasira ng metal, plastic at tissue ng tao. Ang mga gas na ito ay pwedeng bumuo ng acidic droplets sa hangin na lalong nagpapalawak ng damage. Nakikipag-react din ito sa organic material at pwedeng magdulot ng marahas na reaksyon kapag hindi kontrolado. Kaya rin nitong sirain ng metal tulad ng iron, aluminum at copper. Kahit stainless steel ay pwedeng masira kapag matagal na na-expose. Kailangan itong ilagay sa sealed na lalagyan na walang moisture at may pressure control. Kapag nadikit sa balat, nagdudulot ito ng matinding paso dahil sa reaksyon nito sa moisture ng skin. Ang usok nito ay delikado rin, nakakasira ng baga at mucous membranes. Sa kabila ng panganib, mahalaga pa rin ang gamit nito sa paggawa ng gamot, chemical sa agriculture, dyes at advanced materials. Ginagamit din ito sa paggawa ng ilang battery system. Dahil sa kombinasyon ng reaksyon nito sa tubig, sa hangin at sa iba't ibang material, isa ito sa pinakamapanganib na fluid sa modern chemistry.
At yun ang dahilan kung bakit nasa number 1 ito sa listahan.